Kinasuhan ng sex trafficking sa Amerika ang spiritual advisor ni Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Kibuloy. Bukod kay Kibuloy, inaakusahan din ng ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name church. Ayon sa United States Attorney's Office, nang re-recruit sina Kibuloy ng mga babae na 12 hanggang 25 anyos para gawing personal assistants o pastorals at inaabuso kalaunan. 5 biktima ang pinangalanan sa kaso, 3 sa kanila mga menor de edad nang magsimula ang sex trafficking. Nangyari raw ang pang-aabuso mula 2002 hanggang 2018. Tinawag ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ ang kaso na vicious attempt para pabagsakin si Kibuloy at ilan sa mga lider ng grupo. Ang mga nag-akusa raw kay Kibuloy sa sex trafficking ay ang mga nadawit din sa kanya o nagdawit din sa kanya sa isa pang kaso sa Hawaii. Kumpiyansa at handa raw sila na harapin ang anumang akusasyon laban kay Kibuloy. Ang ating Department of Justice wala pa raw natatanggap na request for extradition para kay Kibuloy. Pinomonitor daw ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California ang kaso at handa silang magbigay ng tulong sa mga akusado at sa mga biktima. Ayaw magkomento ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles kung mananatiling spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy. Pinag-aaralan daw ng Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at kanyang mga kasamahan. Ayon kay Secretary Menardo Guevara, yan ay kung hihingin daw ito ng complainant. Sa Immigration Lookout Bulletin Order, hindi pinipigilan na makaalis ng bansa ang mga taong na-issuehan nito, pero kailangan itong i-report ng Bureau of Immigration sa DOJ at Office of the Prosecutor General. Nitong weekend, naglabas ang US Federal Bureau of Investigation ng wanted poster ni Kibuloy kaugnay sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Sa ilalim ng extradition treaty ng Amerika at Pilipinas, pwedeng hingin ng dalawang bansa sa isa't isa na ma-extradite o maibalik sa kanilang bansa para malitis ang sinumang may kinakaharap na kaso. Pero kailangang dumaan ang extradition request sa US Justice at State Department, sa ating DFA, DOJ, Manila Regional Trial Court at kung may apela sa Court of Appeals at Supreme Court. Kinwestiyon naman ng kampo ni Kibuloy ang timing ng paglabas ng wanted poster. Sa kabila nito, handa raw silang sumunod sa proseso ng extradition. Sa programang Anointed Songs of Healing with Pastor Apollo Kibuloy, sinabi niyang may assassination plot laban sa kanya pero hindi raw siya titigil sa pagsasalita sa kabila ng umano'y banta sa kanyang buhay. Wala pa raw request ang Amerika para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa kasong sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pa. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kung sakali, nakahanda naman ng Pilipinas na tumupad sa extradition treaty sa Amerika. Kabilang si Kibuloy sa 40 individual at entities na pinatawan ng Amerika ng parusa dahil sa koneksyon umano sa korupsyon at pang-aabuso sa karapatang pantao. Kaugnay ito ng paggamit umano niya sa kanyang pagiging religious group leader para daw sa systemic at laganap na rape at iba pang pang-aabusong pisikal ng mga menor de edad mula noong 2006. Pinafreeze ng US State at Treasury Departments ang mga pag-aari ni Kibuloy sa Amerika. Pinalaga nito ni Kibuloy sa panayam ng media network na pag-aari ng kanyang religious group. Sinabi ni Kibuloy na tila nahatulan na siya kahit nililitis pa ang mga kaso. Wala rin daw kabuluhan at ngipin ang utos ng Amerika. Kalaunan ay makikita rin daw kung sino ang nasa panig ng katotohanan. Dito sa Pilipinas, naghahain din ng mga reklamong rape, trafficking at child abuse laban kay Kibuloy. Pero binasura ito ng Davao prosecutors. Naghahain na ng petition for review para rito sa DOJ pero hindi pa raw ito nakikita ni Remulla. Inalis ng video sharing platform na YouTube ang channel ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Inanunsyo yan ng YouTube matapos sitahin ng isang netizen kung bakit nagpapatuloy ang YouTube channel ni Kibuloy. Gayong nasa wanted list siya ng Federal Bureau of Investigation dahil sa sex trafficking. Sabi ng YouTube, inalis nila ang channel ni Kibuloy dahil nilabag nito ang kanilang community guidelines. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Kibuloy.
Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy tinawag na religious at political persecution ang pag-alis sa kanyang YouTube channel. Sa isang panayam, sinabi ni Kibuloy na ipinakikita lang nito na unfair at di makatarungan ang ginagawa sa kanya ng Amerika. Kabilang si Kibuloy sa wanted list ng United States Federal Bureau of Investigation dahil sa mga kinakaharap nitong kaso ng sex trafficking. Sabi naman ng YouTube, sinusunod nila ang mga batas sa Amerika at mahigpit itong ipinapatupad kaya nila inalis ang channel ni Kibuloy matapos ang kanilang review. Pinipilit na mamalimos, pinaparusahan at inoobliga umanong magbigay ng sexual services. Yan daw ang nararanasan ng ilang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibinulgarya ng dalawang dating membro nito sa press conference sa Senado. 60 beses ding umanong pinalo ng mismong leader nito na si Pastor Kibuloy ang isang hindi umabot sa quota ng limos. Ang isa sa kanila, pinagpanggap daw na may kapansanan o estudyante. Habang ang mga nasa tinatawag na innermost circle, inoobliga pa raw magbigay ng sexual services kay Kibuloy kahit mga menor de edad. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, malinaw na human trafficking ito pero iniimbestigahan pa kung may iba pang krimen. Paghimok ni Ontiveros sa DOJ, mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kibuloy. Kasama si Kibuloy sa most wanted list ng FBI sa Amerika dahil sa ilang kaso kabilang ang umano'y sexual trafficking at bulk cash smuggling. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, dalhin sa korte ang reklamo dahil hindi hukuman ang Senado. Lumantad sa pagdinig sa Senado ang dalawang Ukrainian na dating pastoral umano sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kabilang daw sila sa mga nakaranas ng pang-aabuso mula kay Pastor Apollo Kibuloy. It's called night duty. I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. I leave my job, I leave my school, I leave my friends, my parents. They were just like, even your body you can sacrifice. Si alias Amanda na dating close in pastoral, 17 anyos pa lang nang pagsamantalahan umano ni Kibuloy. Parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Marami pa raw ibang biktimang menor de edad dahil sa kanyang mga alegasyon. Nakatanggap daw si alias Amanda ng mga banta at kinasuhan pa ng cyber libel. Nagpatutsyada rin si Kibuloy sa kanyang programa. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Si Jerome naman na dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ, pinagbebenta ng kung ano-ano at nireremit lahat kay Kibuloy. Bawal daw ang mga full-time worker na manligaw at manood ng sine, kaya nang minsang lumabag at nahuli. Tumawag siya mismo sa amin, kinukunik namin sa sa speaker. Sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo. Pakiramdam ko that time parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Ginagamit ang relihiyon para manlinlang ang tao at maghasik ng kasamaan at pang-aabuso. Inimbita sa pagdinig kanina si Kibuloy pero hindi siya dumalo kaya ipinasampi na siya sa susunod na pagdinig. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Nasa pagdinig ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Melanio Balayan pero hindi siya pinagsalita dahil personal daw ang mga akusasyon laban kay Kibuloy at siya ang dapat na sumagot sa mga paratang. Tumanggi rin si Balayan na magpa-interview. Sinubukan naming hinga ng komento ang kampo ni Kibuloy pero hindi ito nagbigay ng komento. Hindi raw haharap sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy kahit pa ipinasubpi na siya sa investigasyon tungkol sa umano'y mga pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. So audio recording na galing sa SMNI network na mula raw sa KOJC, tinawag ni Kibuloy na bogus o peke ang mga testigo pati ang pagdinig ng Senado. Kung totoo raw ang mga alegasyon ng mga witness, bakit daw tinakpan ng kanilang mga mukha at binibigyan ng alias? Handa naman daw si Kibuloy na humarap sa kahit anong korte. Anya, ang mga alegasyon laban sa kanya ay kriminal at di raw sa Senado dapat pag-usapan. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairman ng komiteng nagsasagawa ng pagdinig, naghahanda pa rin sila sa pagharap ni Kibuloy na sentro ng paratang ng mga biktima. Tinitingnan din daw ni Ontiveros sa DOJ kung maaaring mag-issue ng Lookout Bulletin Order o Hold Departure Order laban kay Kibuloy.
Hindi lang panghalay umano sa ilang babaeng miyembro, pati pananakit naranasan umano ng ilang dating miyembro ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa kamay ng founder nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Si alias Rene, nagsilbi umanong hardinero sa tinatawag na Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Nakita niya rin si Kibuloy na may dalang matataas na kalibre ng baril at bumibisita raw noon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo at ni Vice President Duterte. Nagsilbi rin daw si alias Rene bilang researcher sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na pinatatakbo ng KOJC. Ang mga worker po doon sa seminar, wala po kaming sahod monthly, wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat. Maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation. Depensa ng isang abogado na miyembro rin ng KOJC. As full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ, because this is a religious organization, a corporation soul, so we don't have salary, but we call them honorarium, Madam Chair. Our salary... Honorarium po, yes, attorney, na honorarium. 200 to 300 pesos a week, depende sa mood ni Pastor. It ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends Every week upon po. the salary. It depends upon the ministry that was entrusted. Pero punto ni Hontiveros, iba ang KOJC sa SMNI na isang media organization. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng SMNI. Ang mga dati namang miyembro ng KOJC na tumetestigo ngayon sa Senado, pinagbabantaan na umano ang buhay. Ayon kay alias Jackson, lumapit siya sa isang enteng Canada na kanang kamay umano ni Kibuloy. Gusto raw ni alias Jackson na umatras na bilang testigo sa Senado. Pero sabi niya na yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos sasali kayo dyan. Hindi natin alam, baka mayroong riding tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. inimbitahan na sa susunod na pagdinig ang mga inakusahang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Naglabas na ng sabpina ang Senado laban kay Kibuloy para mapaharap ito sa susunod na pagdinig. Base sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nasa Pilipinas pa raw si Kibuloy. Irerekomenda naman ng DOJ na isyuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sinusubukan pa namin na kunin ang panig ni Kibuloy, pero dati na niyang sinabing hindi siya dadalo sa pagdinig at sa korte lang haharap. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa alegasyon laban sa kanya at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na raw ikinagulat ni VP Sara ang alegasyon ni alias Rene na dati umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sabi pa niya, nakagawian na sa Pilipinas ang pag-atake laban sa Vice-Presidente. Naniniwala raw si VP Sara na may tamang panahon para sa lahat at sa ngayon, uunahin muna niya ang kanyang tungkulin. Marahil sapagkat ang Vice-Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Sa pagdinig ng Senado kahapon, isiniwalat ni alias Rene na nakita niya ang mag-amang Duterte sa Glory Mountain na pagmamayari ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Doon, tumatanggap umano ang mag-ama ng mga bag ng baril mula kay Kibuloy. Hinihingan pa namin ng pahayag si dating Pangulong Duterte.
Itinanggi rin ng legal officer ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI ang alegasyong hindi pinapasweldo at walang benepisyo ang kanilang mga empleyado. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang pahayag ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro ng KOJC sa pagdinig ng Senado. Handa na raw si Kibuloy na harapin ang 43 kaso laban sa kanya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking at fraud. Handa na po kaming lahat ng aming depensa, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po. Boses lang at walang video ang inilabas sa pahayag ni Kibuloy. Nagtatago kasi siya dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. Ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. May sabuatan din daw ang gobyerno ng Amerika at Marcos administration laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Ginigipit daw siya dahil sa ugnayan niya kay dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation para idamay sila Duterte, family, doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Git naman ni Speaker Romualdez, walang basihan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga. Paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy. Huwag pong pa-victim. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Pinabulaanan naman ng FBI na may reward para sa paghuli kay Kibuloy. Itinanggi ng PNP na may banta sa buhay si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang audio recording, sinabi kasi ni Kibuloy na nagtatago siya dahil sa mga death threat at patong sa kanyang ulo. Wala raw ganyang impormasyon ng PNP. Handa naman daw ang PNP na magbigay seguridad sa kanya kung sakali. Handa rin daw sila kung hihingi ng tulong ang Kamara o Senado sa pagsisilbi ng subpoena laban kay Kibuloy. Pinabulaanan din ng PNP ang paratang ni Kibuloy na umano'y sabuatan ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya.